man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Okay, sagutin natin ang tanong na ano ang daan tungo sa kaligtasan? Sagot, si Hesukristo ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Sapagkat sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya'y kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano ang pinagdadaanan mo sa buhay ngayon? Ikaw ba ay dumadaan sa pagkakasala, kalituhan, kaguluhan, kahirapan, kalungkutan, sakit, kapaguran, galit, at kawalan ng pag-ibig o kawalan ng kabuluhan? Sadyang mahirap ang buhay. Si Satanas at ang kasalanan ang dahilan. Napapagod ka na ba sa pakikipaglaban sa tao at sa iyong mga problema? Si Jesus ang daan. Mahal ka niya. Si Jesus ang tanging tao at Panginoon na nararapat sundin. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, John chapter 8 verse 12, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. 1 John chapter 2 verse 2, namatay si Jesus sa krus dahil sa parusang tayo ang dapat dumanas. Ang pagkamatay ni Jesus ang naging daan para sa kapatawaran ng lahat ng tao. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Iyang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Mga kapatid, ginapi niya ang kasalanan at kamatayan pagkatapos na namatay sa krus at siya'y muling nabuhay. Romans chapter 4 verse 1, na ipinahayag na ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa makatuwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin. Nais mo bang magkaroon o makaranas ng higit pang kapayapaan, kagalakan, kaligayahan, pag-ibig, kamanatagan, at katagumpayan? Inaalok ni Jesus ang isang relasyon na magbibigay sa iyo ng lahat ng ito. Tanging sa pamamagitan lamang ni Jesus makararanas ang tao ng kapatawaran, pagmamahal, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Sabi ng John chapter 4 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Acts chapter 4 verse 12, At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas.
ang personal na relasyon sa anak ng Diyos ay nagbibigay sa iyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang buhay na kay Jesus ay tamang buhay para sa iyo. Kailangan mo siyang tanggapin upang ikaw ay maging anak ng Diyos. Kailangan mo ang buong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Subalit hindi lahat ay maliligtas. Tanging ang mga nagmamahal lamang kay Jesus ang maliligtas at mapupunta sa langit pagkatapos na sila ay mamatay. Ang ating kaligtasan ay pwedeng matiyak dahil sa Kanyang ginawa para sa atin at sa patuloy Niyang ginagawa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang tanggapin si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at tumanggap ng buhay na walang hanggan mula sa Panginoon, narito ang isang panalangin na maaari mong gayahin. Ang panalangin ito ay isang paraan upang ipahayag sa Diyos Ama ang iyong pananampalataya sa Kanyang anak at pasalamatan siya sa regalo niyang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ama sa kalangitan, naniniwala ako sa iyong anak na si Jesucristo na siyang ang tanging daan upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Alam kong nagkasala ako laban sa inyo at nararapat lamang na ako'y parusahan. Ako ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan laban sa iyo. Nalaman ko at nagpapasalamat ako kay Jesus na aking tagapagligtas sa pag-ako ng parusang nararapat para sa akin. Dahil kay Jesus, binabago ko ang aking pag-iisip tungkol sa paggawa ng kasalanan at hinihiling ko po ang iyong tulong upang mapaglabanan ang pagnanasang pagkasala muli. Salamat sa iyong kahangahangang pangako ng buhay na walang hanggan. Tatalakdan ko ang aking kasalanan at haharap kay Jesus at magtitiwalang siya ang magliligtas at magbabago sa aking pagkatao. Sa pangalan ni Jesus. Amen.